So, hello guys, Alicia nyo, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, ang buong akala ko talaga, abay itong si Attorney Claire lang ang sasagot at re-responde doon nga po sa ginawang patutsada ni Vice President Sara Duterte na galing lang daw po sa iisang puno itong mga Castro, which is itong si Franz at itong si Attorney Claire Castro dahil magkaparehas nga daw po yung kanilang pilido. Kaya sanay na sanay daw po na walang ibang magandang lumalabas sa kanilang mga bibig, kundi puro daw mga kasamaan, puro daw po fake news, at etc. bla bla bla. So ngayon, ang sabi ni VP Sara Duterte, well, ano pa nga bang magagawa natin dyan? Baka galing sila sa iisang puno dahil magpinsan sila. Yun yung sabi ni VP Sara Duterte na nirespondihan naman mga minamahal ni Attorney Claire Castro nung isang araw. Ang responde pa nga dyan ni Attorney Claire Castro, di ba, ikaw yung ayaw mo sa fake news, pero ikaw yung nagpapakalat ng fake news. Di ba? Sabi na Attorney Claire Castro, matagal ko nang sinabi sa inyo na hindi kami magkamag-anak ni Congresswoman Franz Castro. So, mas nakakabahala yun na nanggaling pa mismo sa Vice Presidente ang mga fake news. Yun yung responde, mga minamahal ni Attorney Claire Castro. Now, ang akala ko nga, si Attorney Claire lang yung babanat. Bumanat din, mga minamahal, itong si Franz. Tingnan ninyo, mga minamahal, ang banat ni Franz Castro. Ito po yun. Yan, basahin natin, mga minamahal, yung banat ni Franz. Mas matindi to. Kontra doon sa sinabi ni Attorney Claire Castro. Sabi ito yung statement ni VP Sara, 'di ba? Nung nakaraang araw. I-highlight lang muna natin, mga minamahal. Yan yung statement ni VP Sara. Basahin lang muna natin, ha. Alam nyo kasi, may experience na kasi ako sa Castro na apelyido. Si Franz Castro, wala talagang maayos na lumalabas sa bibig ng babaeng yon. Siguro itong pinsan niya na si Claire Castro, kaya ganyan din, siguro baka galing sila sa iisang puno. Diba? Pero nauna nang sumagot dyan si Attorney Claire. At alam nyo naman yung sabi dahil kakasabi ko pa nga lang, diba? So ngayon, nakumisponde itong si House Deputy Minority Leader Franz. At ang sabi ni Franz, ito mas matindi to, mga minamahal. Sampal na katotohanan to kay VP Sara Duterte. Sabi ni Franz Castro, on the contrary, mukhang sa bibig ni VP Sara ang walang lumalabas na mabuti, kundi pagsisinungaling. Boom! Astig ba, niga? Yung gatong klase ng dila, kaya rin ba nila? Diba? Totoo naman. Kasi, reverse psychology yung ginamit ni Attorney, ni House Deputy Minority Leader Franz Castro. Abay, nakukuha na nila yung technique ni Attorney Claire, di ba? Na gumagamit ng reverse psychology. So ngayon, totoo nga naman. Di ba? Kung walang magandang, yung sinasabi ni VP Sara na walang magandang lumalabas sa bibig ng babaeng yun, baka yung sarili niya yung tinutukoy niya. Kasi, paano natin nasabi? Si VP Sara lang naman, sa mga hindi nakakalam, ang nagsabi, napapatayin niya si F. Elisa, si PBBM, si House Speaker. Di ba maganda ba yun na lumalabas sa bibig ng isang tao? Pangalawa, mga minamahal, nung time na dinidinig yung patungkol sa kanyang confidential funds, ano yung sabi ni VP Sara Duterte? Ipapatapon niya daw sa West Philippine Sea itong si FEM. So, kaninong bibig ang walang magandang lumalabas sa salita? And beside, yung 20 pesos na bigas na ipinapatupad ng ating presidente, ang unang naging bitter si VP Sara. So, sino ba yung walang magandang lumalabas sa bibig? Di ba't ikaw, puro paninira? Tapos gusto mo pang mag-resign. Itong si PBBM, yan yung panawagan mo doon sa The Netherlands, doon sa The Hague. Tama ba yun? Nakakaloka, mga minamahal. Alright, sabi pa dito, yan, binabasa lang natin, mga minamahal, Sabi pa dito, on the contrary, mukhang sa bibig ni VP Sara Duterte ang walang lumalabas na mabuti kundi pagsisinungaling. Sa confidential funds yan, yung tinutukoy dito ni Attorney Claire. Pagtatago ng katotohanan, mga mura, red tagging, at fake news. Kay Attorney Claire, fake news lang yung tawag niya.
Abay ngayon kay Franz Castro, sinungaling ka, nagtatago ka ng katotohanan, palamura ka. Di ba yun yung literal na masasabi natin walang lumalabas na maganda sa iyong bibig. Itong sila Franz Castro, kino-call out ka lang. Ni Castro, kino-call out ka lang sa ginagawa mong pang bababoy sa kaban ng bayan. Pero bakit napipikon? Nagtatanong lamang po, ba't parang ang init pa din kahit naka-aircon na tayo? Sabi dito, hindi ko nga po kamag-anak si Atty. Claire. At hanggang ngayon nga, hindi masagot ni VP Sara Duterte ng maayos saan at paano niya ginastos ang 125 million confidential funds noong December 2022. Actually, mga minamahal, wala talaga. Hindi alam ni VP Sara Duterte kung saan niya dinala kasi according sa sinabi ni Gina Acosta, itong si VP Sara Duterte, inutusan niya yung kanyang guard, 'di ba, na sila Checo, 'di ba, na ibigay yung pera sa kanya. So, yung Vice Presidential Security Group ni VP Sara Duterte, wala talagang silbi, utosan niya lang talagang tagakuha ng pera ng kaban ng bayan. Pero mga minamahal, kung ako lang din naman yung tatanungin, kung hindi man makulong itong si VP Sara Duterte, dito nga po sa pagnanakaw sa graft and corruption, culpable violation, betrayal of public trust, maybe meron pa tayong isang way para itong si VP Sara Duterte ay matuluyan na nga ng lubusan. Ano po yun, mga minamahal? Ito. Yan. Ano yung nakalagay dyan? VP Sara and 2 senators named in ICC probe documents. Maybe siguro makakatakas itong si VP Sara Duterte sa impeachment. Pero mukhang malabo eh. Diba? Mukhang makakatakas siya sa pagkakakulong, sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Pero, ito, mukhang malabo niyang matakasan. Diba? Yung killings, yung war crimes. Dahil nung panahon nung tayo ay miyembro ng International Criminal Court, si Sara Duterte ay ganap na pong mayor. At according to Arturo Las Cañas, siya daw di umano ang nagpatupad ng Oplan Tukhang. Nagtatanong lamang po ako. So, sabi dito, aside from former President Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte Carpio and Senator Bato de la Rosa and Bongo were named in a document submitted to the ICC probing the killings related to the drug war during the previous administration and when Duterte was mayor of Davao City. Yung punto kasi dito, mga minamahal, kaya siguro ko, I think, si VP Sara Duterte, malakas ang loob na i-endorso itong si Amy Marcos, malakas i-endorso itong si Camille Villar, kasi alam niya na itong si Go at itong si Bato ay nakalista na sa ICC. Ang kay Bongo talaga iba eh. Oo. Bakit? May kaso siyang plunder. May kaso pa doon sa frigate. Di ba? Plunder din yun. Tapos, dawit pa sa ICC. So, kahit man manalo yung dalawang yan, lalo pa kay Bato de la Rosa, may napipinto at may nakaabang na warrant of arrest sa dalawang yan. Oh, di ba? Sasabihin na, wala yan, di mangyayari yan. Wag ka. Kakasabi nyo noon na, ang tagal namang ma-impeach ni Sara, hindi ma-impeach yan. Na-impeach. Ang tagal naman ng ICC, almost 1 year yan, wala na. Nakulong. See? Diba? Be careful what you wish for. Kung ako lang tatanungin ha, be careful what you wish for. Baka, isang araw, hindi natin alam, kakasabi ninyo, wala yan kay Bongo, wala yan kay Bato. Baka si Bato, makikita natin, mag-alakibuloy na din, nagtatago sa Glory Mountain. Diba? Nakakaloka. Alright. Sabi pa dito, yan. Binabasa ko lang Updated, July 19 to include VP Sara's reaction. Aside from former President Rodrigo Duterte, Vice President and 2 incumbent senators were named in the document submitted to the International Criminal Court investigating the killings related to the drug war during the previous administration and when Duterte was mayor of Davao City. A copy of the documents obtained by Vera Files. So, Vice President name was mentioned as knowing and approving the killings
when she was the city mayor, a post that father held for more than 20 years. Sarah was mayor from 2010 to 2013 and from 2016 to 2022. So, a person knowledgeable of the ICC probe said she could be used as summons by the ICC. If she would not comply with the summons, she would be issued a warrant of arrest. This is the first time the name of Sarah was mentioned in the document relevant to the ICC investigation. So, Vera Files sent message to the OVP, her spokesperson, media officer of her side, but got only automated reply from the OVP acknowledging receipt of the email and that has been forwarded to the concerned unit for appropriate action. Her spokesperson also acknowledged Vera Files' request sent by text. Ito nga si De La Rosa, hindi niya nga sinasagot yung tawag na ICC. Bakit di niya sinasagot? Kasi natatakot. Diba? Natatakot itong si Bato De La Rosa. Lalo pat meron na siyang blue notice. Yeah. Blue notice, mga minamahal. Alam niyo yung blue notice? Yung ano, tawag dito, paano ba yun? Yung parang mayroong nakamanman, 'di ba? Yung minamanmanan na siya. Nakalimutan ko yung tawag eh. Parang ilbo. Pero kay Bato, na-issue na siya ng blue notice. So ngayon, limit lang yung galaw ngayon ni Bato. So, tina-track kung saan siya ngayon, saan siya nakakarating, ganyan-ganyan. Diba? So, anyway, mga minamahal, kung hindi man siya makulong sa impeachment, I think baka sa ICC. Yan na yung final destination ni VP Sara Duterte. By the way, going back dito nga po sa ating topic, mga minamahal, mas iba pala sumapul, tumirada, itong si Franz Castro. Literal na meron ka talagang paglalagyan. Alright, mga minamahal. Yun po. Anyway, it's me again, Alicia nyo, mga minamahal, at nagbabalik muli pa ka sa ating panibagong video. Ingat, mga kababayan.